Nagtawanan naman ang mga tropa nito at sinabing, "Sus, ikaw pa bang pagdadamutan namin pare? Kailan ba kami gumamit ng hindi ka namin binahagian? Kahit wala kang ambag ay nakakahit ka naman, di ba?" Sumagot naman si Lando, "Oo nga, kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo. Talagang tunay ko kayong mga kaibigan. Ano, sino na gustong mauna?" Napatingin naman si Mercedes sa asawang si Lando, sabay sampal dito. "Walang hiya ka! Sarili mong asawa, magagawa mong ipababoy sa mga barkada mong adik." Nanlaki naman ang mga mata ni Lando at tila napahiya sa sinabi ng asawa. "Walang hiya ka rin, wala kang utang na loob. Matapos kitang alisin sa lusak na kinalubugan mo sa Maynila, ganyan ka pa sumagot sa akin." Sabay sampal nito sa babae ng malakas. Dahil sa sampal na iyon ay pumutok ang labi ni Mercedes. Kaya nagmadali na itong umalis sa lamesa at pumunta sa kwarto. Nagsalita naman si Lando. "Pasensya na kayo mga pare. Alam niyo naman, babae, minsan nag-iinarte. O sige na, paring Kadyo, ikaw na mauna. Tutal, ikaw naman sumagot ng binatak natin ngayon. Tapos, ikaw na ang sumunod, paring Gary. Ikaw ang nagpainom ngayon eh. At kayong tatlo, mag-jack and boy na lang kayo kung sino ang susunod. Sige na paring Kadyo, sundan mo na yun sa itaas. Mas masarap pag medyo nang lalaban. Pero pag sobra na ang panlalaban, bigwasan mo para kumalma. Pero wag mong pupuruhan na. 4 pa itong susunod sa'yo." "Areglado paring Lando, the best ka talaga." Sagot pa nito, saka tumayo na ang lalaking si Kadyo upang magpakasasa sa katawan ni Mercedes. Habang nag-iinuman ang 5 sa lamesa sa kusina ay dinig nila ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Mercedes. Pati na rin ang pagpupumiglas nito. Tawa lang ng tawa na parang mga demonyo ang mga nasa lamesa habang kinakantsawan ang kaibigan nilang bumababoy kay Mercedes. Maya-maya ay tumahimik na sa itaas. Hingal at ungol na lang ng lalaki ang maririnig at nang matapos ito ay sinundan agad noong lalaking si Gary at iyong tatlo hanggang matapos makapagparaos ang 5 lalaking itinuturing ni Lando na mga matatalik niyang kaibigan. Maraming pagkakataon pa na naulit ang pag-iinuman ng magtotropa sa bahay nila Lando. Pati ang pagbatak ng ipinagbabawal na gamot ay doon na rin nila ginagawa. Sa buong magdamag ay makailang ulit nagpapalit-palitan sa paggamit kay Mercedes ang magtotropang iyon. Isang umaga ay nagising si Lando na masakit ang ulo. Kaya nang magising ay biglang sumigaw, "Mercedes, bigyan mo ako ng malamig na tubig. Ano ba? Nasaan ka na? Buwisit ka talagang babae ka. Tubig na lang na malamig, hindi mo pa ako mabigyan agad." Galit itong tumayo at umakyat sa kanilang kwarto habang tinatanggal ang sinturon sa suot nitong pantalon. Balak niya iyong ihagupit sa asawa dahil sa hindi pagtugon sa kanyang pagtawag. Nakita niyang nakahiga at hindi gumagalaw si Mercedes. Kaya sinipa niya ito sa may balakang. "Hoy babae, wala ka talagang kwenta. Tanghali na tulog ka pa rin. Bumangon ka dyan. Ihanap mo ako ng makakain at ng malamig na tubig." Noong napansing hindi pa rin gumalaw ang asawa ay bumuelo na siya at makailang beses hinagupit ng sinturon ang babae. Nakakalimang hampas na siya ay hindi pa rin gumagalaw si Mercedes. Kaya pinagtaka niya na iyon. May nararamdaman siyang malagkit na parang basa sa paanan. Kaya binuksan niya ang bintana gamit ang pantukod na kahoy nito. At doon na tumambad ang dugo ang katawan ni Mercedes. Dali-dali niyang inalis ang kumot na nakabalot dito at nakita niyang punong-puno na ng dugo
ang bandang ibaba nun, at nang itihaya niya ang babae ay nakita niyang nagmumula na ang puwerta nito sa dugo. Hindi niya alam ang gagawin. Buhay pa ang asawa pero wala nang malay. Kaya kumuha siya ng mas malaking kumot at ibinalot iyon kay Mercedes. Inilabas ang asawa. Ayaw niya itong dalhin sa ospital dahil wala siyang perang pambayad. Naisip niya na pag nalaman ng otoridad na nakunan iyon at biktima ng pang-aabuso ay siguradong mananagot siya sa batas. Kaya binuhat na niya si Mercedes palabas ng bahay at saka naglakad papunta sa direksyon ng kagubatan. Noong malayo na sa kanilang bahay ay inilapag niya iyon sa may ilalim ng malaking puno at saka iniwan na. Patakbo na siyang bumalik ng bahay, nagpunas ng dugo na dumikit sa kanyang mga braso at nagpalit na ng damit. Pagkabihis ay mabilis iyong lumabas at umalis na. Si Lolo Terbo ay isang magbobote sa lugar. Kasama niya sa araw-araw na paghahanap buhay ay ang apo niyang 7 taong gulang, si Benjo. Mula ng pagkapanganak kay Benjo ay iniwan na ito ng ama kay Lolo Terbo. Mula nang mamatay sa panganganak ang ina nito na siyang nag-iisang anak ni Lolo Terbo. Hindi nila inakala na ganun ka-irresponsable ang lalaki ang nakabuntis sa kanyang anak, dahil matapos mamatay ang kinakasama ay basta na lang iniwan sa matanda ang anak nito na bagong silang. Kahit hindi sanay sa pag-aalaga ng isang bata ay iginapang ng matanda ang pagbuhay sa sanggol na yon. Dumagdag pa sa pahirap kay Lolo Terbo ang sarili niyang katauhan, dahil lingid sa kaalaman ng lahat na siya ay isang aswang. Galing siya sa lahi ng aswang na nalipol noong panahon ng mga Kastila. Kaakibat ng mga revolusyonaryong Pilipino ang kanyang angkan sa pakikipaglaban sa mga Kastila, dahil sa malakas ang puwersa ng kanilang lipi na hindi talaga mapasok-pasok ng mga Kastila ang kanilang teritoryo. Kaya naisipan ng mga Kastila na magbayad ng malaki sa pamilya ng mga nahuli nilang Pilipino. Salapi at kalayaan, kapalit ng pagkanulo sa kapwa Pilipino. Pagkalipas ng 1 buwan na pagmamatsyag ng mga Kastila sa pamilyang aswang na pinagmula ng lahi ni Lolo Terbo, ay isa-isa na ang mga ito na tinatambangan. Sa buong lipi nila ay isa ang ama ni Lolo Terbo sa mga nakaligtas. Dahil sa naitakas iyon ng isa sa mga tauhan ng pamilya nito, at si Lolo Terbo ang kaisa-isang anak noon. Kakaiba ang kanilang lahi dahil sa kayang gayahin ng itsura ng ibang nilalang. Maliban sa pangkaraniwang hayo ay kaya din nilang gayahin ang kaanyuan ng ibang aswang na hindi nila kalahi. Pati ang itsura ng isang tao ay kaya rin kahit kasalungat pa ito sa kasarian. Kaya din nila magpalit ng anyo sa kahit anong oras nilang gustuhin, kahit tirik pa ang araw, may buwan man o wala. Kaya napakadami talagang dahilan upang kainggitan ang lahi ni Lolo Terbo. Pero sa panahon niya ay pinili niyang mamuhay na simple. Nagtitiis siyang kumain ng mga lutong pagkain ng pangkaraniwang tao. Kapag gusto niya nang kumain ng sariwang karne, ay nakakahingi naman siya ng laman loob sa mga matador na naging kaibigan niya na rin sa may malapit sa slaughterhouse. Kapalit ng paglilinis niya sa mismong katayan at pagtatapon ng mga basura. Dahil nga sa mahirap lang din siya, kaya nagtayo na lang ito ng maliit na barong-barong sa bandang bukid ng lugar. Walang kuryente, wala din linya ng tubig. Dahil sa 2 lang din naman sila ng apo, kaya sapat naman sa kanila ang pag-iigib ng tubig mula sa kalapit na slaughterhouse. Kinuha din siyang tagalinis doon at tagatapon ng basura. Mula nang malipat sa lugar nila, ang mag-asawang Mercedes at Lando ay lagi na niya itong nasusubaybayan.
Madadaanan kasi ang bahay ng mag-asawa papunta sa kinaroroonan ng bahay ng maglolo. Marami din ang pagkakataon nang naririnig nilang nag-aaway ang mag-asawa at sinasaktan si Mercedes. Dahil naman sa pangkaraniwang senaryo lang din iyon sa lugar, ang pag-aaway ng mag-asawa, kaya hindi na rin talaga sila nakikialam pa. Isang tanghali, habang masayang naglalakad pa uwi ang maglolo, tulak-tulak ang luma at karag-karag nilang kariton na ginagamit sa pamimili ng mga karton at bote ay nasa lubong nila si Lando sa daan. Galit pa ito sa kanila. Nahirapan kasi itong makasalubong sa daan dahil sa malapad ang kanilang kariton at halos kasing lapad lang din ng kariton nila ang daanan. Nabagamat patag pero hindi iyon sementado. Sinigawan pa nga sila nito. Ano ba? Haharang-harang sa daan. Yang kabaong nyo. Ay, pasensya na po. Marahang sagot ni Lolo Terbo. Nakasimangot naman ang apo nito na si Benjo dahil sa mayabang na asta ng lalaki. Ang babaho nyo. Paiwang salita pa nito noong nakalampas iyon sa kanila. Mayabang! Pasigaw pang sagot ni Benjo. Apo, hayaan mo na. Ganyan talaga ang mga tao ngayon. Kakaunti na lang ang nakakaalam sa salitang paggalang. Basta, wag mo na lang silang gagayahin. Kahit hindi tayo mayaman, wala naman tayong sinasagasaang tao at hindi rin tayo namimerwisyo sa iba. Sumagot naman si Benjo. Ang yabang-yabang kasi lolo eh. Hayaan mo na. Ang isipin mo na lang, may masarap tayong tanghalian ngayon. Di ba, paborito mo ang barbecueng hotdog saka isaw ng manok? Apo, ayan na. Meron na tayong nabili. Kaya maging masaya na lang tayo sa araw na to. Dahil binayaan tayo ni Bathala ng grasya na makakain. Napangiti na lang ang batang si Benjo habang nakatingin sa supot na nasa loob ng kariton. Lo, humingi ka po ba ng sausawan ng barbecue, yung ketchup, noong bumili ka? Oo naman na po. Alam ko naman na gustong-gusto mong isinasabaw sa kanin ang ketchup. At syempre, humingi din ako ng paborito kong sausawan na manghang na suka. Ayos! Sarap ng kain natin nito mamaya, lo. Ngumiti lang si Lolo Terbo habang patuloy ang marahang pagtulak sa kanilang kariton. Maya-maya ay nagsalita ang batang si Benjo. Lo, tao ba yun? Nasaan na po? Ayun po oh, sa may gilid ng puno. Parang binalutan ng kumot eh. Tara po, puntahan natin. Baka buhay pa. Mabilis na naglakad ang dalawa patungo sa punong itinuro ni Benjo. Pagkarating doon ay nagulat si Lolo Terbo dahil sa puro dugo ang nakikita niya. Matagal na siyang hindi humarap sa sariwang laman o dugo ng tao at natatakot siya na baka biglang magbago ang kulay ng kanyang mga mata at makita iyon ng apo at matakot. Hindi niya pa kasi naikwento sa apo ang kasaysayan ng kanilang angkan dahil sa hindi pa tama ang panahon upang maintindihan siya ng apo. Mabilis naman na hinawi ni Benjo ang kumot. Lo, ito yung babae na nakatira dyan sa malapit ah. Yung laging inaaway ng asawa. Di ba asawa niya yung nakasalubong natin kanina? Oo nga apo ah. Idiniin naman agad ni Lolo Terbo ang daliri nito sa leeg ng babae upang alamin kung may pulso pa ba. Apo, buhay pa siya. Tara lo, dalhin na natin agad sa bahay. Binuhat na nila ang kawawang babae at isinakay sa kariton. Pagkarating sa bahay ay sinabi ni Lolo Terbo kay Benjo, Apo, puntahan mo si Aling Terry. Sabihin mo, kailangan natin ang tulong niya. Di ba isa siyang nurse? Sige po, Lo. Mabilis na tumakbo ang batang si Benjo
upang humingi ng tulong. Pagkasundo sa kakilalang nurse ay agad iyong sinuri. "Lolo Terbo, kaano-ano niyo po ba siya?" Sumagot naman ang matanda. "Hindi namin siya kaanak, iha. Malapit dito sa amin ang bahay nila. Palagi siyang binubugbog ng kanyang asawa. Tapos kanina, noong pauwi na kami, ay nakita namin siyang nakahandusay sa may puno. Mukhang iniwan talaga dun para mamatay. Nasalubong kasi namin na nagmamadaling umalis ang asawa niyang si Lando." Walang hiya pala ang asawa ng babaeng ito. Kawawa naman, buntis pa naman siya at mukhang kabuwanan na. Matapos suriin ay malungkot ang mukha nito na humarap sa maglolo. "Lolo Terbo, maliit na ang tsansang mabuhay ang babaeng ito. Marami ng dugo ang nawala sa kanya. Isang kulang-kulang na kagamitan sa ospital ang meron sa bayan natin. Walang mga aparato na maaaring magamit para mailigtas siya. Kung dadalhin naman siya sa Manila ay matagal ang biyahe at magastos. Mukhang hindi rin siya aabot. Ikinalulungkot ko po, wala na talaga tayong magagawa. Ilibing nyo na lang yan malapit dito. Pero kung gusto nyo rin, i-report nyo sa police station para hanapin ng mga pulis ang asawa niyan na umambando na. Sige po, Lolo Terbo, mauna na po ako." Saka umalis na yun. Naiwan namang malungkot ang maglolo. "Lo, ayoko siyang mamatay. Gusto ko buhayin natin siya. Gawin natin lahat ng makakaya natin." Sumagot naman ng matanda. "Apo, makinig ka. Medikal na pagsusuri ang ginawa ni Aling Terry. Siya na mismo ang nagsabi na wala na tayong magagawa pa." Umiyak na lang ng umiyak ang batang si Benjo.